Ang babaw naman ng palusot nito, Paksyo. Ang babaw naman. Tungkol yan dun sa kaguluhan, yung riot na nangyari noong September 21. Lumalabas kasi itong mga rally ng mga DDS, lalo yung saliwasan, yun yung pinagmulan ng mga kaguluhan. Kaya ang nagrally dun sa Liwasang Bonifacio, sila, yung grupo yan ng Maisog at saka PDP Laban. Yung grupo nila Vic Rodriguez at saka nila Topacio. Nandun sila Topacio, nagsasalita sila doon, inagitate nila yung mga tao doon. Tapos biglang may dumating na mga kabataang nakamaskara ng itim, atakip ng mukha. Tapos na-record yon kasi may mga medyang nagko-cover doon. Napuna nila yung may nagsalita. Ihanda na ninyo yung mga lighter. Lulusob na tayo sa... Ayun. O ngayon, tinanong si Topacio doon. Kasi nga, nai-implicate sila Topacio doon saka yung mga leaders ng PDP Laban. May mga ebidensya na sila yung pinagmula ng mga kaguluhang yon. At talagang may order na lumapit ng Malacanang kung kaya ay anuhin ito, kumbaga ma-breach ito, malusutan ito, at kung kaya sunugin yung Malacanang. At binabalik yan doon sa mga speeches doon sa Liwasan kung saan sinabi nila na ihanda na ninyo ang lighter. Lulusob na tayo. Ngayon, ang palusot ni Topacio, sabi ni Topacio, hindi, pinahanda lang namin yung lighter kasi ang sunod na bahagi ng programa, candlelighting na daw eh. Candlelighting. Magbibigil daw sila. Kaya ang sabi daw nila, sabi ni Topacio, ihanda na ninyo ang inyong mga lighter. Sisindihan na natin ang mga kandila. O, hindi naman daw paglusob sa Malacanang. Hindi naman daw pagsunog ng Malacanang. Ang problema dito kila Topacio, sino naman ang linaw daw ng pagka-record nun. Saka may medyang nagko-cover nun. Ang hirap mong lusutan yun. Na-record talaga. Actually nga, yung mga kabataang dumating na nakamaskara, ano talaga sila? Ang mga pinagsasabi talaga nila, lulusubin na natin Malacanang, sunugin natin. May mga ganong may mga ganong recording. Kaya matibay na ebidensya yun laban sa kanila. Kaya lang yung palusot ni Topacio ay medyo napakababaw naman. Parang katulad din yun ng yung kay Chavit Singson. Si Chavit Singson, pinag-iisipan din kasuhan ng inciting to sedition. Ay sabi ni Chavit Singson, hindi, nung narinig ko yung mga kabataan, nagsisigaw sila, kurap, ibagsak ang kurap. Tinanong niya daw, sino bang nagbayad sa inyo? Ang narinig niya daw na sinabi sa kanya, si Martin Romualdez at saka si Lisa Araneta Marcos. Talagang itong sila Topacio, sila Chavit Singson, itong mga grupo ng mga DDS na ngayon ay di umano sila yung pinaniniwalaang mga promotor ng mga kaguluhan. Sila? Nagpapaliwanag ng kung ano-anong mga palusot nila, pero parang nakakatawa naman mga palusot nila. Ang babaw. Pero ang kawawa dito yung mga kabataan. Mabuti yung mga nadampot na mga aktivista na parang nadamay lang, tinutulungan ng mga lawyers ng human rights groups. Pero yung mga kabataan na talagang binayaran, talagang ayon nga kay Isko Moreno, mayor ng Manila, binayaran ng mga dating politiko na PDP Laban at abogado. Ang pinag-iisipan ng abogado either si Vic Rodriguez or itong si Topacio yun, kawawa naman kasi siyempre hindi sila tinutulungan. Walang tumutulong sa kanila. Pero sinasabi ng mga kabataang ito, talagang binayaran sila. Nung prinisenta sa kanila yung picture ng nagkausap sa kanila, sinabi nila. Kaya sabi nga ng Secretary of Interior and Local Governments, organisado ang grupong ito at ayon nga kay Isko Moreno, mga may koneksyon ito sa mga dating politiko. Sino bang dating politiko ang tinutukoy nila? Yun nga, mga konektado sa PDP Laban ni Duterte.
Attorney, yun, binabanggit, lumulutang ang pangalan nyo na isa sa mga nasa likod na nasa likod daw nagpondo o nag-organize ng panggugulo sa rally nung linggo. Ano po ang reaction nyo doon? Palagay ko hinugot sa puwet yung akusasyon na yan Sapagkat unang-una, sinabi na ngayong araw na ito ng PNP na ang mga nahuli na nanggugulo sa Mendiola ay mga miyembro ng ACT Teachers Party List. Akbayan, Gabriela, kami po ay PDP laban. Kami ay isang centrist political party. Pangalawa, ang tagubilin po ng aming chairman ay gawing mapayapa. I can show you yung circular given a few days before. At pangatlo, kami po ay nagkondena na ng karahasan na nangyari. At lahat po ng panayam ko habang ongoing yung mga marcha, mga protesta, lagi kong sinasabi, this is a peaceable assembly. Huwag tayong gagawa ng kaharasan kasi walang maibubunga na mabuti ang karahasan. Oo. Tingnan nyo na lamang, bakit kami tinitingnan nila? Sino ba ang dumalaw doon sa mga naaresto? Kami ba? Hindi ba? Sina Sara Elago o sina Representative Titi nyo, di ba? O sino bang mga tao na nag-post na gina-justify nila? Si Jerry Gracio, sinasabi nila na hindi daw masisisi yung mga taong manggulo sapagkat galit. Kami never namin ginastify ang paggawa ng violence dahil galit ka. Kung galit ka, sumigaw ka, magmarcha siya. Magmarcha ka. Kung gusto mo, magmura ka pa di ba? Pero huwag kang gagawa ng bagay na makakasakit ng kapwa at makakasira ng mga properties. So, direct ang sagot, Attorney, wala kayong involvement? Wala po. At wala silang makukuha. Puwera na lang. Mag-fabricate sila ng evidence. Ang kinakatakot ko lang kasamang Dennis, baka ito ay false flag operation at isang pakana na naman para yung mag-crackdown, mag-justify ang crackdown sa legitimate opposition. Which is scary not because ito ay paglabag sa mga civil liberties, kundi kapag sinupil nyo, pinakulong nyo, binersecute nyo ang legitimate opposition, ang matitira yung violent opposition, yan ang matitira, yung mga taong yan. Yung mga nagja-justify ng pagpatay ng mga pulis at mga sundalo. Pero Attorney, ang sinisigaw ng mga nandoon, ng mga kabataan ito ay Duterte sila, BBM resign, tapos doon sa Liwasang Bonifacio, may nagsigaw pa na isang sa mic sinabi na ihanda na ang mga rider at lulusob sa Mindiola. Ang dapat kasi kami ay magka-candle vigil. Oo. Umuulan, sabi namin wag na. Oo, kasi mamamatay lang At saka, yun nga, sabi ko, baka ma-misunderstand na bakit may dalang lighter. Sabi ko, scratch that. At ang nangyari nga roon, nung kami papunta, may mga ibang sumasami sa amin sa bandang likuran. Tinawag ko ang marshal, ang head ng marshal namin ay si retired General Esperidion Javier. May edad na ito, alam ka namang maging violente pa yun. Oo, ang ginawa namin, tumigil kami doon sa Miquiapo at sinabi namin sa mga marshal, itaboy nyo at naggumawa kami ng isang column doon sa likod para hindi sila sumabay. Kasi nakita nga namin medyo weird. May mga kabataan na nakaitim, may maskara. Maskara yung vengeance di ba? O yung bungo. Nakamaskara. Sabi ko, bakit nakamaskara? Kami walang maskara. Ako nga, yung t-shirt ko may pangalan pa nakalagay yung seal ng PDP, nakalagay Attorney Ferdy Topacio. Pinaalis namin. Bago may mga flag silang skull and crossbones. There was an attempt to infiltrate. Talagang may premeditated plan na infiltrate kami, pero nasugpo namin yon. Then pagdating po namin doon sa kanto ng Moraita, ang dami mga pulis na makakapag-testify niyan. Nung nag-umpisa na magbato, pumasok kami at nanawagan kami. Sabi ko, huwag niyong sasaktan yung mga pulis. Ang daming nakakuha niyan on video. Ang mga pulis ay hindi natin kalaban, sila'y kakampi natin. Pinagnakawan din yung mga yan. Huwag niyong sasaktan ng pulis at kami ang makakalaban niyo. So, ang pinapanggit, tinuturo niyo nasa likod, ay itong mga... Oo, napansin na namin yan. Really, there was an attempt to infiltrate. Siyempre, in a gathering, mahirap talagang mapulis mo. Pero nung column na kami, kitang-kita mo na sila. At yung mga na-arresto naman, wala nga doong PDP. Walang grupo ng maisog doon. Walang mga DDS doon. Mga
Gabriela, mga anak bayan, yung mga Hindi rin tinuturo nyo yung mga militant group. either mga militant groups yan or yung mga militant groups ay may gumamit para sila ay manggulo to blame us. Kita nyo ang militant groups na yan ang may history na gumagamit ng mga minor de edad. Di ba, nagmamarcha kami noon against yung recruitment ng mga NPA sa mga eskwela, sa FEU, sa UST. Nagmarcha kami dyan. Talagang ginagamit nila ay underage para walang criminal liability. At ulitin ko, sino bang dumalaw din sa mga nanggulo? Kami ba? O, yung mga militant leaders, sila Ilago, o sila Tinyo, yun ang mga doon pa lang alam na natin. Bakit kami itingnan nyo? Di ba? Kaya natatawa lang ako Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.